Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa SMX Convention Center at nandito tayo ngayon sa booth ni FKM kasi kasama tayo in unveiling their new motorcycles. Dalawa yung bago nilang motor. Itong isa para nakikita ko cruising type at yung isang nandun sa likod ay mukhang scooter. So abangan nyo yung specs. Tutukan nyo itong buong video na to. Natutuwa rin ang another milestone na naman sa ating pag-vlog dahil na-invite tayo ni FKM. Shoutout sa inyo FKM. Lalo na po sa FKM Muntinlupa. Hello po sa inyo dyan. Nandito na guys yung pinakabagong motor ng FKM. Meron tayong cruising type na motor dito. Napakaganda, napakababa. Pero this is 500cc. Ito si Glider 500S. Bago natin ikutan, umpisan muna natin dun sa kanyang specs. Meron tayong 8 valves dito na liquid cooled engine, double overhead cam, saka 4-stroke na rin. Ang kanyang displacement is 500cc. Maximum horsepower natin is 39.6 kilowatt at 8,500 RPM. Meron din tayong maximum torque of 50.2 Nm at 6,500 RPM. Of course, it is fuel injected. Ang transmission nito is 6 plies, international standard. Para naman ma-imagine nyo yung kanyang dimension, meron tayo ditong numbers, 230 cm by 81 cm by 117 cm. At ang pinakamaganda dito, 500cc na hindi ganon kabigat. Ang curb weight nito is only 200 kg. Napakagaan, nasakyan na natin to. At kung balak nyo kumuha ng ganitong motor, susubukan natin itong sakyan mamaya para may reference naman tayo. Pag-usapan natin yung mga lalabas na kulay nito. Meron daw itong tatlong kulay na lalabas. Isa na itong kulay gray natin, meron ding kulay green at saka pure black. Itong Glider 500 na to, napakadaming details na makikita ka. Umpisahan natin dito sa kanyang front wheel. Meron tayo ditong dual disc brake. Ayan. Tapos yun yung brand ng kanyang caliper. Yung kanyang suspension dito, naka-inverted telescopic fork na rin. Iba yung holder ng kanyang fender. Dito sa ibabaw, plastic to, same lang dito sa kanyang unahan. At ang ginamit ditong gulong ay CST. Napakaganda ng kanyang gulong, napakalapad. May size to na 120/80 by 18. At ito ay naka-alloy wheels na matte black yung finish. Dito naman tayo sa kanyang makina. Andito sa kanyang harapan yung kanyang radiator. Yung baba naman tayo, makikita natin yung kanyang undercowling. Napakaganda. Ang ganda ng details ng kanyang undercowling. Not a typical design na makikita mo sa mga 500cc. Nag-level up na talaga yung motor ni FKM. Napakaganda ng kanyang design ni Nakko guys. Pupunta naman natin yung kanyang headlight. Ito yung kanyang headlight. Oh. LED na yan. Parang maliliit na projector light. Dito sa kanyang pinakaharapan, meron din ditong built-in na front cam. Ayan. Plastic tong kanyang fairings dito. Napakaganda ng kanyang signal light na saka futuristic. Ayan. Additional information sa braking system natin. Ito ay naka-floating disc. Ibig sabihin, for long ride ay mas durable, hindi init yung kanyang disc. At ito ay dual channel ABS. At saka meron din tong traction control system. Ang design naman, ito, napakaganda ng linings na red dito. Makikita natin. Dito rin, meron din siya. At meron din siya ditong air scoop. Ayan, no? Napakaganda yung pagkakadesign sa kanya. Tagos-tagosan yan. Ayan. Meron din ditong FKM na nakalagay. Decals. Ayan, no? Napakaganda ng kanyang design. Parang Batman nga eh. No? Batmobile. Ayan. Napakaganda ng kanyang mga detailed design. Siyempre, napakalaki din ng kanyang heat guard dito. Mahaba. Ito ay bakal. May decals tayo makikita dito. Glider 500 yung nakalagay. Meron naman itong 14 liters fuel tank capacity. Sobrang laki na. Napakalayo mo na bago ka mag-gas ulit. Ayan. Napaganda rin yung linings na red dito. Ayan. At ang maganda pa dito guys ay wala na itong susi. Push start na lang to. Fingerprint na lang din siya. Siyempre naka-TFT display na rin yung kanyang meter panel. Meron din tayong mga buttons dito na sobrang dami. Busina, turning lights, dimmer. Andito yung setback, tapos yung toggle switch niya para sa kanyang meter panel. Andito yung kanyang passing light sa harap. Umiilaw yung paligid ng kanyang mga buttons. Meron din siya ditong hazard light, kill switch, at yung kanyang starting system. Push start only. Ito naman yung on and off ng kanyang camera. At itong kanyang lever dito, matte black yung pagkaka-finish, non-adjustable. Pero dito sa kabila ay adjustable. Upuan naman natin ay medyo maliit lang para sa ating back ride.
pero naka-anti-slip na rin to. Tapos dito sa kanyang likod, LED na rin. Meron din dito cam din. Ito yung kanyang signal light, yung kabilaan. Ayan, futuristic na futuristic. Ito yung kanyang mudguard dito sa likod. Ito ay plastic pero matibay siya. Naka-single disc lang dito sa kanyang likod. Single pack caliper. Ganda ng kanyang shock. Dual shock na rin siya. Suspension niya. Tapos dito sa kanyang likod, ang size nito is 150, 80 by 50. Ito pala ay parallel twin. Hindi po siya boxer type. Parallel twin. Ibig sabihin, brusco na rin yung tunugan ng motor na to. Ang isa pang nakita kong kakaiba dito sa motor na to ay naka-belt po siya. Para magkaroon lang kayo ng reference. Napakagaan niya, tapos very relaxed. Dalawang paa natin nakasayad sa ground. Tapos cruising type, sobra napakaganda kung ilalong ride naman to. Hindi ka makangalay dito, bruskong-brusko. SRP naman natin kay Glider 500, 298,000 pesos. Sa mga keyboard warriors natin, sulit ba ang 298,000 pesos natin dito kay Glider 500? Ang inyong nasa isipan, syempre, comment nyo na sa comment section below. At hanggang dito lang guys, thank you for watching. Ride safe!